Merong hamon ang Cherry Auto Philippines, kaya daw ng kanilang Tigo REV na makarating from Manila to Bataan to Subic gamit lamang ang 500 peso budget para sa fuel. Dahil gusto kong malaman kung talagang kaya nila tong panindigan, sumama ako sa kanilang media drive. So ginamit ko yung isa sa kanilang mga units at ako mismo ang nag-drive nito papuntang Bataan para malaman ko kung talaga bang magiging fuel efficient ang biyahe na to. Kahit si Mrs. hindi makapaniwala, ika nga, to see is to believe, kaya pareho kaming sumama sa media drive na to. Para sa accurate na resulta, syempre nagpa-full tank muna kami. Then yung trip reader, ni-reset na rin. Siya nga pala, since plug-in hybrid ito, full charge na rin yung aming sasakyan bago yung biyahe. After more than 50 kilometers of driving, nag-stop over muna kami rito sa Total NLEX para magpalit ng driver para ma-experience naman ni Mrs. ang pagdadrive. Yan guys, so narinig ko na eto, nasa Subic ay Porac, Pampanga na kami. And nag-kick in na yung makina. Bumaba na kasi sa 16% yung battery. Hindi ko lang mapakita, may interrupt ko yung yan, medyo nakikita nyo siguro 16% na lang yung battery ni Cherry Tigo. Tapos yan nga, nasa 96 kilometers na yung aming natatakbo mula dun sa Petron kanina. Okay, so ngayon pa lang nagsimulang gumana yung aming makina, kaya nababawasan na yung aming fuel. Kamusta driving? Smooth. Smooth? Yes. Kamusta mag-drive ng electric? Very good. Very good? Yes. Oo nga, nasa 110 ka eh. Hinahabol ko kasi 7. Nasa 110 ka eh. Sorry na. Oh, yan. Sige na. Okay, behave. Bandang 11:30 nang makarating kami sa una naming destination, ang Bataan. Dito na nga rin kami magla-lunch sa Rancho Bernardo. Grabe, sosyal yung lugar. Tignan nyo, entrance pa lang. Akala nyo, Royal Palace na. After kumain, pahinga ng konti and then tuloy ang biyahe. Ito at nasa Subic na kami. Malapit na rin kami niyan sa final destination. Pero syempre, dadaan muna kami sa gasoline station para malaman natin ang resulta ng ating fuel consumption test. Ito na ang moment of truth. Excited na ba kayong malaman? Syempre, ako din. Oops! Bibitinin ko muna kayo konti. Mamaya na yung resulta. Syempre, pakita ko muna sa inyo yung specification at feature nitong Cherry Tigo REV nila. Para sa technical specification, ang makina nito is a 1.5 liter turbocharged 4-cylinder engine. Partnered na rin yan with a dedicated hybrid transmission. Alam nyo ba na aabot naman ito ng 1,400 total kilometers kapag ginamit nyo yung hybrid EV mode niya. Combination na yon ng kanyang full tank and full charge. Kasi yung kanyang battery naman is merong capacity of 18.66 kilowatts. Unahin na natin yung kanyang front grille. Makikita nyo yung kanyang design. Sarado yan mga bossing. Tapos makikita ninyo meron siya mga diamond designs dyan. Yung hangin is directly pumapasok dito sa lower part na to ng kanyang grills. Naka-projector headlight na rin yan. Tapos ito yung kanyang DRL. Tapos kapag nag-signal light ka, yung DRL na yan, magiging ganyan. O diba? Naging running light siya, diba? Yung size ng gulong is 235/55 R18. Dito sa likod, naka-power lift gate na rin yan. Ito ang itsura ng likod kapag nakatope yung ating third row seats. Spacious para sa ating mga gamit kung konti lang naman yung pasahero natin. Tapos dito sa left side, makikita nyo itong part na to. Nandito yung ating 12 volts battery. Dito naman sa interior, take a look dito sa kanilang napakaliit na cluster gauge pero full of information. Steering wheel na leather na rin. And take a look dito sa kanilang 15.6 inches high definition infotainment system. Grabe, ang laki, diba? Meron na rin yung Apple CarPlay and Android Auto. Dito naman sa bandang baba, mayroong wireless charger dito din, another slot for your phone para patungan. Ang ganda rin ng kanyang sidings, tingnan nyo naman, combination ng fabric and premium leather, tapos may diamond designs pa rito. And ito yung sinasabi namin na napakaganda ng kanyang sound system kasi powered by Sony. Guys, check nyo to, nalagay ko yung key sa bulsa ko. Another thing na nagustuhan ko rito pag lumapit na ako sa kanya, kusa na siya nag-a-unlock, diba? Tapos kapag lumayo naman ako, o diba, automatically naglalak yung car ko. Pag unlock pa lang niya guys, makikita ninyo nag-turn on na yung ating cluster gauge and then yung infotainment. Pero hindi pa yan totally nag-start. One way, para mag-start ng driving, ganito.
Close mo yung door, mami. Yan. Then, kapag inapakan ko yung brakes, doon siya magbo-boot up. Ayan o, nagsimula siyang mag-boot. Kung mapapansin nyo kasi guys, wala ritong start stop button or any key. Okay, so yung key mismo na ito, pag na-detect niya, automatically magto-turn on na siya. Okay, then trigger para mag-open totally siya, press on the brake lang, then magsisimula na tayo ng driving. Guys, kapag magda-drive na tayo, ito yung kanyang shifter. So makikita nyo, kapag naka-park, ganito yung itsura ng ating cluster gauge. Once na ilagay natin siya sa drive, magbabago. Ayan, makikita nyo, merong mga vehicle siyang nade-detect. Like that one and also that one. Kapag naka-reverse naman, ganito magiging itsura niya. Ayan. Enable yung camera natin sa likod. And then yung ating 540 degrees camera. Pag driving naman mga bossing, syempre ito, drive. Then mapapansin niyo, ayun yung umabantay kasi hindi ako naka-seatbelt. That is one of the safety feature nitong Cherry Tiggo na to. Okay? Yan. After ko mag-seatbelt, naka-andar na tayo kaagad. Okay? Another thing na nagustuhan ko rito guys, alam nyo ba, I don't know kung kapareho nyo ako pero ako kasi yung klase ng tao na masyadong curious when it comes to speed. So maya't maya, tingin ako ng tingin sa speed ko. So meron tayong speed dito sa cluster gauge, ayan makikita nyo. Pero alam nyo kung anong gusto ko, yung projector nya. Kung makikita nyo dito sa aking salamin, ayun o. Nakikita nyo yung digit na yun, ayun. May mga particular situation dito sa camera na nakikita nyo siya, pero sa mata ko kitang-kita ko siya. Ayan, 28 km/h, 30, 32, ayan o, nakikita nyo dyan, diba? So hindi ko na kailangan tumingin pa sa cluster gauge ko kasi dito sa mismong windshield naka-projector na yung aking speed. Another pang maganda sa kanya, kahit hindi ako mag-signal kagaya nyan, kakanan, tignan nyo ha, hindi ako mag-signal, pero dito papakita dito yung camera natin, yung kanyang 540 degrees camera. Tignan nyo, basta kumanan ako, ay wala akong signal ayun o, nakita nyo, para syempre protection, para hindi kayo mag-gutter or kung meron mang obstacle dun sa gilid niyo, hindi nyo matamaan, diba? So bago ko i-reveal sa inyo guys yung resulta ng ating fuel consumption test, eto na mga bossing, yung 5 things na gustong gusto ko rito sa Cherry Tiggo REV. Unang-una, syempre yung projected speedometer niya. Next thing, the adaptive cruise control. Third thing, syempre, yung voice command. Then number 4, yung automatic door lock and unlock niya once na ma-sense niya na malapit na yung susi. And the last thing, eto na, yung result ng ating fuel consumption test. Panoorin nyo. Automatic lang tayo. Oh! Hold on. 100 pesos. Guys, nakita nyo yun? Imagine 138 pesos mula Quezon City to Bataan to Subic, diba? So ganun siya katipid kasi nga since hybrid ito, nung unang ginagamit lang niya is electric lang, tapos nung bumaba na below 20% yung kanyang charge, doon na nagsimulang mag-kick in yung ating engine, yung ating gasoline engine. Pero kahit nag-kick in na yung gasoline engine natin, nire-recharge niya kasi yung battery. So ang nangyayari, nagagamit ulit yung electric motor. Pagdating ng dinner time, meron palang awarding. Akala ko talaga, ako na yon. Pero sa 10 nag-participate, pang-5 pala ako. Imagine, yung pinaka nanalo, 47.21 lang yung kanyang nagasto sa fuel. Imagine, wala pang 1 liter yun. Well, hindi na rin kami nagtaka dyan kasi halos lahat naman kami magkakalapit ang resulta. Sa 10 nag-participate, wala nang naka 300 pesos man lang. Lahat below 300. Dito na nga rin pala kami nagpalipas ng gabi sa Asea Subic Beach Resort. Grabe, napaka-cozy and napakaganda ng lugar. Tignan nyo naman. Na-enjoy talaga namin ni Mrs. yung pag-stay sa lugar na to. So paano guys, uwian time na. Kasama na natin yung ibang influencers pa uwi ulit ng Maynila. So paano? Napatunayan natin kaya ng Cherry Tiggo REV na makarating from Manila to Bataan hanggang Subic with just 500 peso budget para sa fuel. May sukli pa. Salamat!